Nako, dito sa video na to, makibalita ho tayo dito kay Ma'am Kitty Duterte kung paano pinagdiwang nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang New Year. At dito rin ho sa video na to, ipapaliwanag ho nitong si Atty. Salvador Panelo yung isinampang writ of habeas corpus ng pamilya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Korte Suprema. At kung kailan kaya natin to aasahang mariresolba ng Korte Suprema. Pero bago wala nang yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, kinalkal na ho nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot ang FB page nitong si Atty. Flavi. Pambihira, oo. Ang problema ho kasi dito mga kababayan, yung mga personalidad na pinipresenta nila ang mga sarili nila na mga banal, talagang moral. Di ba? Yung hindi ko sila hindi ko sila makabasag pinggan. Pag nagsasalita sila sa social media, akala mo kung sinong mga santo. Nakita-kita ho nitong si Sas Rogando Sasot. Ito, hi guys, honest question. Why would a priest follow a FB page called Kanto Gaming? Ano yung Nyakol ka pala. Father, nyakol ka pala eh. Pambihira ka, oo. Ang daming pwedeng i-follow, but ipapalo mo pa yung gaming na yan. Hindi ka lang pala dating, yung dati kasi walang problema. Dati inamin mo naman, dati kang nagdrugay. Dati nagdurog ka. At ang tinitira mo pa shab-shab, di ba? Umamin ka mismo sa hearing na yan ang binabanatan mo. Talagang nagpapagulong ka ng bato, di ba? Yun ang banat nitong si Father Flavi. Noon yun. Di ba? Noon yun. Pwede niya sabihin, noong nagpare ako, tumigil na ako. Hindi ko na ginagawa yan. Pero ngayong kasalukuyan, anak ng tokwa, pare ka, yung page mo nakapalo sa gaming. Okay lang sana kung yung tipong teenager ka, yung yung wala kang pakialam sa mundo, yung tipong games, kung ano-ano mga ginagawa mo, di ba? Hindi ka pare, actually public figure ka na nga eh. Dahil mayat maya lumalabas yung pagmumukha mo sa social media. Di ba? Tapos pagka kinalkal ang page mo, naka-follow ka sa... Mga kababayan, yan ho ang uri ng mga individual na galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ka ba nahihiya? Nakikita ng mga pinagsisilbihan mo sa parokya. Na yung FB page mo pagka binuksan nila yung kung sino-sino mga pinapalo mo. Hindi lang yung hindi lang yung Vatican, hindi lang yung itong Archbishop of Manila, yung mga Archbishop, di ba? Hindi lang yung pinapalo niya. Ang matindi dito pati mga page na unholy. Lala ko mga kababayan, gusto lang ho natin ipakita yung mga individual na bumabatikos kay dating Pangulo Rodrigo Duterte at kung ipresenta nila yung mga sarili nila sa social media, kala mo kung sinong banal at hindi makabasag pinggan, hindi makagawa ng kasalanan at talagang napaka galit na galit sa kaimuralan. Ang pinapalo ho nila sa social media, puro unholy. Eto ho mga kababayan, dito na ho tayo kay Ma'am Kitty Duterte. Pader sa susunod, wag ho kayong umasta-asta na akala mo kung sino kayong mga santo at santa. Kayo ng mga kaibigan nyo na sila Risa Hontiveros. Diba? Wag ganyan. Iayon nyo ho sa lugar yung mga sinasabi nyo at yung mga pinapalo nyo sa social media para hindi ho kayo nakikitahan na sinusubaybayan nyo pala yung mga kantitan sa social media lang yan. And sigurado yung content niyang kantitan gaming na yan, puro kalaswaan. Ano ka ng tokwa? Alangan namang ipapangalan mo sa FB page mo ganyan, tapos ang content mo pag-aalaga ng aso at manok. Diba? Hindi naman ganun yun. Diba? Misleading yun. Baka magalit pa sa FB. Kung pangalan ng page mo ganyan, dapat ang content mo akuma doon sa pangalan. Dahil makita pa lang ang pangalan ng page mo, anak ng tokwa, gaganahan na si Father Flavi.
Eto, lipat ho tayo mga kababayan dito kay Ma'am Kitty Duterte. At dito rin ho pala sa video na to, nako si Ma'am Hana. Si Ma'am Hana ho ang makakasama natin dito sa video na to. At itong si Atty. Salvador Panelo. Sana mapag-usapan na, ma-resolve na ng Korte Suprema yung petition na isinampa ng pamilya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamumuno ng anak nitong si Atty. Panelo, ni Atty. Paulo Panelo. Ito, pakinggan ho natin itong si Ma'am Kitty. Can you share to us how did the former president celebrated his New Year, if it's possible? Snow. Ganda ng snow. Grabe naman yan. Nag-i-snow na ho sa Hague. Maganda lang ho yan pero hindi masarap. Malamig ho. Diba? Sobrang lamig ho niyan mga kababayan. Yung maganda lang sa video, maganda lang sa picture, pero malamig ho yan. Sobrang lamig. Kaya may siguro pagka ganyan na suot mo, parang kang kagaya kay Ma'am Kitty, komportable yan. Tapos nakikita mo yung snow, maganda. Yeah. Walang ba? Pero ang problema ho mga kababayan, si Tatay Digong, hate niya ho yung ganyang klima eh. Sanay si Tatay Digong yung tipong kahit na Disyembre, pa-motor-motor lang siya sa Davao, di ba? Kasi yung klima doon all year round talagang humid, mainit, yung sunny, di ba? Ganyan yung doon tabi ng dagat yun di ba? Ganun ang weather doon. Ang problema ho, nandyan siya sa nagiyelong lugar Nagiyelo na ho yan, nag-i-snow na Hindi ho yan yung trip na lugar nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago sa kanya, he's a man of habit. I asked him the exact same question a while ago. He said, wala, tulog, kain, baby. Yun yung kasiyahan niya So, Tatay Digong sends his greetings to everyone now, every Filipino here today. Merry Christmas and a Happy New Year now. So at first he thought na no one would be here because again, the holidays. The holidays. But I told him no, people come there almost every time. Yeah. And he's happy to hear that. He's happy to have you all and he said more power to you all now. Yeah. Oh my God. Okay. Kit, Yun ang naging interview nitong si Ma'am Kitty Duterte dito kay Alvin and Tourism mega love shoutout. Isa ho yan sa mga talagang nakikibaka para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands. Ito mga kababayan, lumipat na ho tayo sa pagpapaliwanag. Dito sa portion ng video natin na to, yung jurisprudence, binasa na ho nitong si Ma'am Hana. Hindi na ho natin papanoorin yun. Rekta ho tayo sa paliwanag nitong si Atty. Salvador Panelo kung bakit sa tingin niya sa lalong madaling panahon didesisyonan na ang petisyon na isinampa na yan ng pamilya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Korte Suprema. Ito na ho mga kababayan. Of course, ang background niya yung pinail natin with my son, Attorney Paulo, yung petition for writ of habeas corpus. At binibigyan namin ng argumento kasi hindi ba, maririnig mo na halos lahat. Pati mga abogado, in fact. Parang ako lang yata nagsabi na merong jurisdiction ng Korte Suprema. Wala sila, muta na academic niya. Malis ng Presidente Duterte. Kaya per se, sinasabi ko na hindi porket tumalis ang Presidente Duterte at kinatapon sa dahig, wala nang jurisdiction ng hukuman sa kanya. Kasi ang sinasabi nila, paano mo i-compare ang ICC na ibalik? Wala naman tayong jurisdiction doon. At ang sagot ko doon, mulat sa poll, hindi pinag-uusapan ng ICC rito. Ang pinag-uusapan ay yung ginawa ng gobyerno na illegal. At ang hukuman ay may kapangyarihan over the government as well as the officials who committed the illegality or the wrong, the unlawful act. Kaya may jurisdiction sila. Kahit na wala na yung taong humihingi ng writ para ibalik siya. At ang naging argumento nga namin ng aking anak, na si Paulo, nagbigay kami ng mga desisyon ng Korte Suprema na nagpapakita na merong kapangyarihan at may jurisdiction ng hukuman. Ang unang sinait namin ay yung Villa Vicencio case. Ano ba yung Villa Vicencio case? Yun ay ang kaso ng mga babaeng tinatawag nating
nagbebenta ng kanilang laman diyan sa Maynila ng mga panahon. 50s pa yata yun, hindi akong kakamali. Na in-expel, itinapon sa Davao ng mayor at the time. Ang sabi ho ng gobyerno noon, teka muna, wala kayong jurisdiction na sa amin kasi wala na yung mga tao rito. Nandun na sa Davao. Kaya yung hukuman na ito, wala nang jurisdiction. Kung nandito, pwede. Sabi ng Korte Suprema, mali. Kayo ang gumawa ng mali. Ay kayo rin ang gagawa ng tama. Kaya yung ginawa nyo, illegal. In-expel nyo nang hindi dumadaan sa tamang proseso, ibalik nyo yan. Pag hindi nyo binalik yan, contempt kayo. Ayan ang sabi ng Korte Suprema. And then, inilatag din po namin yung nangyari kay Garcia. Yung pong si Garcia, isang immigrant ng El Salvador na illegally nakapasok sa Estados Unidos, Amerika. Dahil si Trump, nagkaroon ng bagong patakaran na lahat ng mga illegal entrants sa US, pinapatapon niya. Pinatapon niya itong si Garcia na hindi dumaan sa proseso. Nako. So, ang ginawa ng Garcia, nagabla mga abogado niya. Ang kanilang excuse ng gobyerno, wala na rito. Kaya wala na kayong jurisdiction. Sabi ko ng korte, yung lower court, mali kayo dyan. Pwede kayo magpatapon pero idaan nyo sa tamang proseso. Meron tayong immigration laws, hindi nyo sinunod. Kaya balik niya yan. Ang ginawa ko nila, tuwag mo sa Korte Suprema na Estados Unidos. Ganon din ang argumento nila. At ang sabi ng Korte Suprema, mali kayo, gobyerno ng Estados Unidos. Hindi maaaring sasabihin nyo yan. Kasi, gaya ho, hindi pa ho dumarating yung kaso niya, sinasabi ko na sa programa ito. Pagpapayag tayo, na palaging yan ang mga katwiran nyo, napakadaling gawin nyo na paggagawa kayo ng isang bagay, itatapon nyo yung tao sa ibang lugar at sasabihin niya, wala na yung tao rito eh. Hindi mo ba? Yun din ako sinasabi ng Korte Suprema ng Estados Unidos. If you keep on arguing that way, then you can just do an illegal act and then expel the person subject matter of that illegal act and then argue before us that we have no jurisdiction over you or him because wala na siya rito. Mali yan. O, yan ang pangalawang inilagay namin. Meron pang isang kaso na isang bata from one state dinala sa ibang estado. Nung nagpahal siya ng writ, yung mga magulang, yun din ang argumento, wala na rito sa state, sa kabilang state na wala na kayong jurisdiction. Yun din ang sinabi ng court ng state. Hindi, meron kaming jurisdiction dahil illegal nga yung ginawa nyo. Kung gaya na sinabi natin, noong pa sinasabi ko na rito, yung illegality na ginawa nyo, o kung sino man, official ka o hindi, sumusunod dyan kahit saan ka magpunta. Otherwise, palagi na lang gagawin yan ng gobyerno. Pag hindi natin pinatigil at parusahan ng mga ito, gagawin nila yan. Di sinisira natin yung pinakabuod ng demokrasya sa ating bansa na nagsasabi, hindi ka maaaring magtanggal ng kalayaan, ng buhay, ng ari-arian nang hindi ka dumadaan sa isang proseso na itinakda ng batas. The Constitution is very clear on this matter. It says,
So, ibig sabihin no, ika nga meron pa hong pag-asa na ika nga nombrahan ng Korte Suprema yung mga si Raul nung nagpadala sa The Hague, Netherlands dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. No life, property, or liberty can be taken away from you without due process of law. Napakaliwanag ko eh. Kaya hindi po pwedeng sabihin na walang jurisdiction. Ayun ang pinakabuod na inilatag namin na argumento sa Korte Suprema. Kasi alam niyo, pag tinan nyo ha, yung dito sa kaso ni PRD, malubha ang sakit ng mama. Dati naman nung may sakit yan kadami-dami na nga ng sakit. Di ba nakikita natin, halos hindi nga makalakad 24 hours, mayroon niyang nurse, caregiver. Nagpapalit 3 sets ng mga nurses. Kasi nga, ang daming aksidente nung bata pa siya. Tapos yung bisyo niyang pagsisigarilyo, lahat yun, tinamaan. Unang-una, matanda na, may edad na. Mabuti, kung ang edad mong ganyan, wala kang bisyo, healthy ka. Hindi naman gano'n ang nangyari sa kanya. Kaya talagang maraming sakit. Pag yan hindi natin binigyan ng grief, napabalikin yan dito. Baka hindi naman sana mangyari, dun siya mamahingang permanente na at mawala na sa balat ng lupa. Kaya sabi namin, kailangan na talagang padala ng grief. Pangalawa, pag hindi po natin, sabi namin sa Korte Suprema, pag hindi po natin binigyan ito ng writ at ideklarang illegal ang ginawa ng mga opisyalis na itong dinimanda natin, gagantimpalaan mo pa itong mga ito. Sabagat yung mga involved, kaya ni Torre, ginawang PNP chief, ngayon MMDA chairman pa. Tapos yung isa, may special envoy, ginawang LTO chief. Marami yun. Parang nire-reward mo pa yung illegalidad Pangatlo, sabi po namin, pag hindi nagbigay ng writ ang Korte Suprema, parang lumalabas na wala ng remedyo ang isang mamamaya, ordinaryong mamamaya. Ito dating presidente, mahal na mahal ng tao, maraming ginawa. Hindi makakuha ng remedyo. Paano na yung mga ordinaryo? Hindi lamang walang remedyo, ginantimpalaan mo pa ang gumawa ng may kasalanan. Kaya upang, sabi namin, mamukadkad ang tinatawag na rule of law, kinakailangan mag-issue na ho ng writ, desisyon na ang inihain ng anak na si Kitty Duterte in behalf of the father na humihingi ng saklolo sa Korte Suprema. Katunayan, di po ba, yung sinasabi nilang wala na silang magagawa, sinira din po namin yan. Ano po sabi namin ng anak ko si Paulo? Yung kaso ni Tebes, hindi ba? Ang sabi nila, wala na yung tao rito, wala na tayong jurisdiction. Wala na kami May pag-asa magagawa. pa talaga, may pag-asa pa. Hindi po ba kung itong si Tebes nag-aayon tayo sa Timor-Leste kasi may kaso siya rito, di ba? Sabi ng gobyerno, kailangan ibalik nyo sa amin yan. Tebes dito. Sabi ng Timor-Leste, hindi. Delikado ang buhay niya, mamatay siya dyan. Politika yata yan, sabi nila. Madali sabi, tinanggihan tayo. Nag-appeal tayo sa Korte Suprema nila, Court of Appeals nila. Wala, talo tayo. Ang tanong, bakit nandito ngayon si Tebes? Kasi, ginawa nila ng paraan. Sa pamamagitan ng diplomasya, sa pamamagitan ng kung ano kung pinag-usapan ng dalawang presidente, naibalik nila. Hindi po ba? O ibig sabihin, kaya pala. At saka, yung Garcia sinasabi ko sa inyo,
dineport nila sa El Salvador. Ano ang nangyari doon? Kasi sabi ng Korte Suprema doon sa gobyerno ni Trump, facilitate the release. Ang ginawa? Naibalik ko si Garcia doon eh. Ibinalik sa Amerika. Bakit naibalik? Ibig sabihin may precedent. Meron talaga. Yan ang pinakabuod, Hana, ng petition for a writ of habeas Ibig sabihin, no, talagang meron pang pag-asa. corpus. Na tayo umasa na I'm sure malapit nang i-resolve ng Yeah. Korte Suprema. And before ko basahin yung next column mo, Attorney Sal, no, ang desire din ng marami sa ating mga kababayan, Attorney Sal, is kung gaano sila ka-eager na pabalikin si Teves dito sa Pilipinas from Timor-Leste. Dapat ganun din sila ka-eager na kunin at ibalik dito sa Pilipinas si former President Rodrigo Duterte, since illegal naman din ang pag-aresto sa kanya at kidnapping nga kung to be exact yung nangyari sa kanya, diba, Attorney Sal? And that's yun yung hino-hope ng marami sa ating mga kabayan for the year 2026. And going back sa last of the series ng yung article na Lipat naman ho tayo dito, kaugnay pa rin ho doon sa misteryosong pagkakahulog, tinulak o kung ano pa man. Mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, napakarami na hong conspiracy theory ang bumabalot dyan sa pagkakagurgur na yan, itong si Yusek Cabral. At ang ating mga kababayan, nagtatanungan na kung talaga nga bang nagurgur yan o kung ano pa man, o nasa Europa na siya, nasa Paris, France siya. Hindi ko natin alam kasi walang public viewing ng mga labi nitong si Cabral. Hindi, ang atin lang naman ho dito, napakalaki ho ng partisipasyon o ika nga isa ho siya sa mga key player diyan sa maanumalyang flood control anomalies. Ngayon, interes ng sambayan ng Pilipino na malaman talaga kung ano ang nangyari diyan sa ali na yan. At base sa ating nakikita ngayong mga panahon na to, wala pa rin hong malinaw na kasagutan sa sambayan ng Pilipino kung yan nga ba nagurgur, ginurgur, nahulog, tinulak o kung ano pa man. Diba? Tinakot, na-stress, merong mental health. Diba? Hindi ko natin alam. Pakinggan natin itong si Atty. Salvador Panero. because of pressure, stress, or how conscientious ba, Attorney Sal? Unang-una, mabuti naman at kasama yan sa pag-uusapan natin kasi matagal tayong walang programa, di ba? Yan. Hindi natin na-touch yan dahil nangyari yan. Tagal ko pinunta Pumasok na yung bakasyon natin. At maraming mga haka-haka tungkol sa nangyari kay Yusek Cabral. Yan. Siyempre, yung mga gustong mapaniwala na pinatay ito dahil maraming alam para matigil na ang kanyang bibigay ng testimonya. Ang sasabihin pinatayan. At kumisa na amuse na lang ako. Kahit mga kampi natin, kung makabanat pinatay. Talaga, akala mo, pati sila naniniwala. Meron pa nagsasabing suicide. Kasi daw, yung sinasabing pinatay, bakit naman daw itong si Yusek Cabral? Takot sa heights. Pag takot ka sa heights, ba't ka naman pupunta sa Ken Road? Alam nyo, ito ang aking take dyan. Yung kaduda-duda na, the idea kung paano siya namatay, kasi nga, may fear of heights siya. Tapos doon niya talaga napili at yung salong pakamatay. Ito yung take ko dyan sa fear of heights. May fear of heights ka kung totoo yun. Di lalong maniniwala ako na talagang pumunta siya doon sa Cannon Road, doon sa cliff, doon sa malapit na bangin. Takot na nga siya, ba't pa siya pumunta ron? Kusa. Dahil pinahinto siya ron at nagpunta pa siya ron. At sinabihan pa siya nung driver, ma'am, delikado dyan. At may pulis pang dumating. Sinabihan din siya.
O sa lahat naman na may fear of heights, ba't ka pa nagpunta ron? Pangalawa, umalis siya, bumalik siya sa hotel. Bakit naman bumalik pa siya doon sa the same spot? Yan. Paano mo masasabi ngayon na may Diba? fear of heights? At paano mo rin sasabihin na ayaw niyang pumunta ron? Talagang gusto niyang pumunta ron. Kaya sa akin, malabo yung, I'm sorry to say, malabo yung murder angle na yan. Yeah. Unless you can show me proof, may nakakita na tinulak. Kahit yung autopsy report will dispute na hindi siya sinaktan, hindi tinulak. Dapat makikita yun sa autopsy findings Mhm. Ako, sa tingin ko, kung nag-suicide man siya, meron siyang dela. Aha. Kasi nga, maraming marami siyang alam na involved siya. Involved siya Ano bang hindi siya involved? Siya mismo ang Orchestrate. mahawak ng mga proponents, ng mga proposal, siya rin na nag-assign, di ba? And marami rin mga na sinasabing may bahay sa Dasmariñas, dalawang malaking bahay, maraming Kung madalit sabi, ang isang tao na ganong kalaki ang problema, maaaring gusto niya nang tapusin ang lahat para matapos na. Kaya ang sinasabi natin, kahit na namatayan, regardless of whether ito'y nag-suicide o sinasabi na pinatay, ang dapat sisihin ay ang gobyerno, Yung. ang pamahalaan. Kung ano man nangyari kay Cabral, nasa tahimik na ho siya ngayong mga panahon na to. Tahimik sa langit, tahimik kung saan man, tahimik sa Paris, France. So, kung nasaan man siya ngayong mga panahon na to, kung tahimik man siya, kasalanan ho yan ng pamahalaan. Bakit kanyo? Alam na nga ng gobyerno Mhm. na itong taong ito ay napakahalagang testigo. Marami siyang alam at katunayan, nagsabi na siya na willing siyang magsalita. Bakit hindi niyo ginawa ng paraan na bigyan ng proteksyon yung Senate o yung Senado? Di ba? Diyan siya nagsalita, willing siya. Kongreso, ganun din. May ginawa ba ang Senado? Wala. May ginawa ba ang Kongreso? Wala. Yung ICI, may ginawa ba? Wala. Ang Administrasyong Marcos, may ginawa ba? Wala rin. Anong ibig sabihin? Hindi sila interesado. Mas gusto nilang mawala na itong si Cabral. Whether magpakamatay siya o patay siya, wala silang pakialam doon. Kaya sinisisi ko ang pamahalaan. Magmula sa Senado, sa Kongreso, DOJ, lahat, ICI, wala silang ginawa ano mong ginagawa nyo ngayon? Doon sa mga testigong gaya ng Bernardo ba yun? Yung iba pa, nagsasabi. Marami nagsasabi may involved. Hanggang ngayon, wala naman kayong ginagawa. Dapat under protective custody nyo na yun. Kung kayo interesado. Interesado kayo sa katotohanan, hindi nyo pinatakas yan si Saldico. Hindi nyo pinatakas kung sino-sino pa. Wala na rito. Kagaya ng pangako ni Presidente Marcos Jr. Sabi mo, di ba? Makukulong bago magpasko. Nagpasko na, bagong taon na. Nasaan ang mga pakulong mong senador, mga opisyal ng DPWH, mga kongresista na sinasabi mo at alam mong involved? Wala. Sino ang pinakulong mo lang? Si Vizcaya na inamin niya. Pero yung mga iba, nasaan na? Yan ang problema. Kaya, sad-sad ang popularity rating at trust rating mo. Biro mo, minus 3%. Ikaw lang ang presidente sa kasaysayan ng buong bansang ito. Ang sumadsad ang trust and popularity rating ng negative 3. Can you imagine? Hindi lamang Bokya. Bokya na, minus pa sa Bokya. Ano ba yan? Kaya nga nakapanghihinayang ako sa batang ito. Winaldas niya ang legasiya ng kanyang ama. Winaldas niya rin ang political capital na binigay sa kanya nung pinatawad ang mga Marcos dahil inilal siya.
Wasak eh. Of course, nahalal siya dahil kay Duterte rin. Wala namang Wala iba. nang- Kaya kung wala si nang Duterte, wala nang natira eh. Ubus ho lahat eh. Pati pamatoy ka. Ubus lahat. Walang tira ho mga kababayan. Dahil ho sa mga kabalbalan na pinagagawa niya, yung pagpapapugi niya, nag-isyo, mahiya naman kayo. Siya ang nagbulgar dito. Hindi ho yan binibili ng ating mga kababayan. Di ba pagka pinupusturan ng mga sarili na, si President Bongbong Marcos, siya nga ang nagbulgar nito. Hindi yan binibili ng ating mga kababayan. Siya nagbulgar. Talagang tiklo na kayo. Buking na kayo nung nagbulgar. Duterte, hindi mananalo yan. Hmm. O yan, nakapanghina yan. Hindi niya ginawa yung kaya kasi may political will yan eh. Ang problema yung political will niya, ginawa niya sa pangsariling kapakanan, interest niya. Di ba? May political will yan. Hindi ako naniniwala mahina yan. Pero mo, ito lang ang presidenteng kinayang at salakayin ng isang sagradong lugar, ang KOJC. It's a place of worship. Pinakulong niya ang head nito. At si Duterte, hindi ko maus. Mantakin nyo, yung lugar na kung saan pinagdadausan ng pagdarasal, winasak niya, winalanghiya niya, pinakulong niya si Pastor Kibuloy, pinadala sa dahig Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte, trilyon ang ninakaw sa kaban ng sambayan ng Pilipino, tapos weak leader. Di ko tayo naniniwalang weak leader yung mama na yan. Siguro weak siya doon sa mga magagandang bagay na pwedeng gawin sa pamahalaan. Pero pagdating sa mga katrantaduan, yan talagang mama na yan. Number 1 si Marcos Jr. Kaisip paano niya nagawa yun, pero ginawa niya. Marami pa siyang hiniyang mga malapit sa kanya. Hiniya niya si Torre. Pero yung walang kamali-mali, tatanggalin siya. Tinanggal niya si Lucas Bersamin. Maraming ginawa itong matitindi. Kaya lang, ang problema, para sa kanya, lahat yun. Para ipakita na ginagawa niya ang lahat upang mailayo siya sa akusasyon na kasama siya sa katiwalian. Ayun lang classic yung ginawa niya sa SONA. Mahiya naman kayo. O biro mo yun, tapos in-expose siya. Samantalang, complicit siya. Kung hindi niya pinirma yung budget kung saan nandun lahat ang ginawang pagnanakaw ng mga walang ito, wala sana korupsyon na gano'n. O ngayon, ito, enacted budget tayo. Ibig sabihin, pag hindi nyo na-aproba, hindi nga nila na-aproba before December, they will try again. Meanwhile, nag-re-enacted budget tayo. Kaya sa ngayon, nandun yung mga questionable Yun naman ho talaga ang game plan, mag-reenacted budget tayo. insertions. Bumalik uli. Okay, ayan ang nagiging problema. Kaya alam mo, Ana, meron akong statement nilabas ko kahapon. Pinost ko sa Facebook. Ang sabi ko, the challenge of 2026, sabi ko sa aking statement, itong bagong taon na pumapasok, ang nagbibigay ng pag-asa sa taong bayan na baka sakali na mag-survive tayo dito sa krisis na ikipinapalooban natin. Sapagkat yung bigong pamamahala at malahiganting korupsyon ay tinanggalan tayo ng katahimikan, ng seguridad, at ng progress ng ating bansa. Kaya sabi ko, ang challenge, ang litmus test nitong taong ito, dahil ang kapangyarihan ng taong bayan ay nasa taong bayan, kung saan ang lahat ng kapangyarihan ay nagmumula sa kanya. It is now the sovereign people who will decide kung may pag-asa pa ba tayo sa bansang ito, may gagawin ba tayo o wala. At yan ang hamon sa 2026. Attorney Sal, para Yeah. sa pagkaintindihan ng ating mga kababayan na, what does it mean kung ang isang gobyerno ay mag-ooperate kung reenacted ang budget niya? Yung although sinasabi naman nila, yung reenacted budget, ano lang yan,
mga 2 weeks, 3 weeks. Kasi pag na-pirma na, naipasa na nila, may bago na ulit. Mhm. Eh sana, ganun nga. Kasi pag hindi nila ginawa yun, ibig sabihin, yung reenacted budget mo, yung mga insertions noon, ng 25, nandito pa rin sa 26. Parang win-win pa rin naman. Anong win-win? Win-win. Win-win sa insertion. Sabi ko nga, baka talaga sinadya nila. Para, Kasi hindi feeling nila, wala. parang hindi kami makaka-insert ng 2026, mag-reenacted na lang tayo, tapos gamitin natin ulit yung na-insert na natin sa 2025, ulitin natin ulit. Rewind. Pwede ba ganun, Attorney Sal? Pero ako naman, I think they will pass that. Wala silang choice. Kung hindi, talagang ang tao, Di ba pwede naman palang gawin yan? Pwede naman palang gawin yan. Kesyo noong 2025 daw, di ba, papasok yung 2025, 2024. Hindi tayo pwede mag-reenacted budget. Di ba? Hindi natin pwedeng i-reenact yung 2024 budget. Kailangan maipasa ito as soon as possible. Kasi nga mag-i-eleksyon. Kahit alam nilang palsipikado ang 2025 budget, kesyo binasa daw niya yung 4,000 pages ng GAA, di ba? Yan ang problema dito sa mga bangag na to. Ngayon, di ba, simple lang, ibalik mo muna sa BICAM. Sa bagay, kung ibabalik sa BICAM, yung 2025 budget, baka lalo pang magkanda gulo-gulo, di ba? Baka mas marami pa silang kurakutin. galit na. Lalo pang pinagkaalap nila yung galit. Bakit? Tapusin na Attorney muna Sal, natin sa punto na to. Kung nahihirapan sila na pwede bang makipag-bargain ang executive, sabihin nila na, sige, asan ba yung part dyan na ayaw ng Senado na gusto tanggalin? And then i-exercise ng Pangulo kanyang veto powers kung hindi nila masettle among themselves sa legislative yung mga parts na kailangan na ayaw ng mga senator na dapat tanggalin because desertion. Pwede bang ganun, Attorney Sal? Presidente palagi ang may huling baraha dyan. Kung talagang gusto niya na maayos yung budget, kasi siya naman ang nag-prepare niyan eh. Kaya nga, hindi ba sinasabi complicit ka? Ikaw ang nag-prepare niyan, nung ibinilig sa'yo, binago nasa sa'yo yan. Kung papayag ka o hindi. Alam mo na lang mali. Bakit mo aprobahan? Kaya nasa kanya pa rin yan. Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo panoorin niya ang kabuuan ng panayam na yan, nitong si Ma'am Hana dito kay Atty. Salvador Panelo. Punta lang ho kayo, itawag kay Panelo, YT channel. Subscribe ho kayo dyan. Nasa patapos na rin lang naman ho ito. Maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.